Alam niyo bang si Rapi Tulfo ay naipagpalagay ng patay pala noon? Korte ang nagsabi niyan, hindi kung sino-sino yan. Pero bago natin pag-usapan yan at panoorin natin yung pagkukuwento ng di umano ayon sa kanya ay inabando na sila ni Rapi Tulfo. Inabando ng unang pamilya. At bakit nga ba? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit naipagpalagay na patay na si Rapi Tulfo? Panoorin muna natin ito, paano isinalarawan ni Rapi Tulfo yung mga nasa majority black. Umiyak eh. What happened po san? Bakit hindi po sila Kolokoy sila. Ano po? Ano daw? Ha? Ano daw? Sabi? Kulukoy? Ulitin ha. What happened po san? Bakit hindi po sila Kolokoy sila. Kulukoy daw sila. Ibig sabihin, patawa, clown, pangkanto, salitang kanto. Sinabihan ka na nga na hindi nila maintindihan yung hausiyaw. Dahil salitang kanto, ayan ka na naman. Nasa loob ka pa rin ng Senado. Ang sabi mo, kulukoy. Tingnan nga natin mamaya kung sino yung kulukoy pag nai-play na natin yung video ng inabando ng asawa. Ano po? Ano po? Ayaw na niyang ulitin kasi this is the moment that he realized that he fuck up. Saan uwi na po kayo? Uwi na po kayo, Ayun sir. na, ano pang gagawin namin? Uwi na kayo. Ano po masasabi nyo na maraming Ang gagawin? May radyo ka pa yata. Hindi hapon naman na to. guests yung naghintay? Yan nga nakakaya eh. Yung ginawa nila eh. First time ever. Huwag kang kumamot. Sabi nila. Ngayon lang nangyari talaga. Bakit po nakakahiya for you? Ay grabe eh. Inostis natin taong bayan. Hinostage nila daw ang taong bayan nung hindi sumipot ang majority black sa kanilang plenary session. Pero nung nag-walk out kayo, hindi ba ganun lang din yon? 'Di ba? Hinostage nyo din ang taong bayan. O back to you. Trabaho kami. Walang trabaho kami nagagawa ngayon. Ito namang si Subirio. Iing-singit-singit, bibida-bida din eh. In fact, nakita naman maraming bisita dyan. No? Meron pa yung po yatang CA na pending. Tatlong Opo. generals mag-retire na, kawawa naman. Tatlong generals magre-retire na, kawawa naman. Oh, hindi mag-retire sila. Hindi sila mag-promote, doon pa sila mababang rank. Hindi daw sila ma-promote. Nasa mababang rangko pa rin daw sila. O di bukas. Dahil sa kagawa nila, may tatlong generals sila kinawawa. Wow. Tatlong generals na kinawawa. Pero yung block ninyo, yung onsehan, ay onse pala, gusto ninyong isurrender si Bato? Grabe, no? Grabe yung kaipokritohan, no? Sen, sabi po ni SP Alan, kailangan daw pong challenge niya po yung Senate minority na Gusto niya, sumama kami sa kanila, i-boycott Yes. itong Senate. Kasi sabi niya, Hindi i-boycott yung Senate. Hindi yung buong Senate. Ipakita lang na pinoprotektahan ninyo yung Senado. Kasi hindi naman po pwedeng sila lang. Kasi hindi lang naman sila senador. Senador din naman kayo. Siya yung leader ninyo eh, di ba? Kaya nga Senate President eh. Ayaw pasakop talaga. kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Totoo naman na independent ang Senate. Anong problema dun? Bakit rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy? Ba't kami sasama sa pagboboycott sa kanila? So kami magtrabaho. Sino ba nagsabing boycott yun? Sige nga, sino ba? Sino ba ang nagsabing boycott? At paano mo nasabing boycott? Siguro sila ayaw nila magtrabaho, then it's up to them. So hinostis na kami. Ayaw nilang magtrabaho, it's up to them. Nung nag-walk out kayo, ayaw nyo magtrabaho eh. Trabaho ninyo, makipagdebate at makipagbotohan. Pero nag-walk out kayo, back to you. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi.
pinatayan ng aircon, pinatayan ng wifi. Eh, wala na ngang session, eh. Umuwi na kayo. Ano ba bang kasing ginagawa ninyo diyan? 'Di ba, wala na ngang session, hindi na nga sumipot, wala na ngang quorum. Eh, di anong gusto ninyo? Tuloy-tuloy pa rin yung mga ilaw at ano diyan, at aircon. Sayang kuryente, nagtitipid ang gobyerno, Rapi Tulfo. Hindi mo kasi maramdaman 'yan kasi bilyonaryo ka naman. Teka, ba't nagrereklamo kang pinatayan ka ng wifi? Wala kang data? Imposible naman 'yan, 'di ba? Yung gagawa ng issue, gagawa ng problema si Rapi Tulfo na pinatayan ng wifi. Wait, what? Problema mo wifi? Wala kang data? Posible namang hindi ka nakaplan. Sino sa inyo diyan sa loob diyan ang hindi naka-data? Sige nga. Grabe naman, para namang 'pag pinatay yung wifi katapusan na ng mundo. 'Di ba? Ang liit na bagay pero pinapalaki. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Ay, namimintang. May ebidensya ka ba? Ayan na naman tayo, bunganga na naman. Nakita mo ba kung sino ang pumatay? Usapang patay mamaya. Kasi si Rapi Tulfo inakalang patay na. Hindi sila. Natawagan po si SP kanina. Sumagot po ba siya? Anyway, punta na tayo dito sa ano, Kulukoy. Ay, hindi pala, kay ito yung dating asawa. Usapang presumptive death. Okay? Yung dating asawa at ngayon asawa pa rin kasi nga buhay naman pala si Rapi Tulfo. O, pakinggan natin ha. Sa mga nakakaalam, okay na. Exit na yung video. Pero sa mga hindi nakakaalam ng kwento ng tunay na dahilan kung bakit si Rapi Tulfo ay may presumptive death na. O, eto, ay pinagpalagay ang pagpanaw ni Rapi Tulfo. O, panoorin muna natin 'to. Hello po. Welcome to my YouTube channel. Presumptive death. Ang pag-uusapan po nating issue kung bakit ako nag-file ng presumptive death kay Rapi Tulfo. Mhm. Mahigit na 7 taon po nung iwan kami ni Rafi. Gogi, mahigit 7 taon po nung iniwan kami ni Rafi. Ibig sabihin, inabandon na kayo, madam? Ito po yung original. At hindi po siya nagpakita at nagparamdam sa amin. So, ibig sabihin, hindi ka rin nagsustento? Di ba galit na galit ka sa mga tatay, sa mga magulang na hindi nagsusustento? O, sinasabi ni Ma'am Julie dito, inabandon mo daw sila, hindi ka nagparamdam eh. Walang sustento. Walk the talk. May isang Amerikano pong dumating sa aking buhay at gusto po niya akong pakasalan. Alam ko po na walang divorce dito sa atin at yan ay sinabi ko kay Joe Pearson. Sinabihan ako na magpunta sa abogado para malaman kung ano ang paraan para makapagpakasal kami ng legal. So nagpunta po ako sa abogado at nagtanong ang tungkol kay Rafi. Sinabi ko po sa kanya na mahigit sa 7 years Wow, mahigit 7 years. hindi siya nagpapakita sa akin. At isa pa, nung makausap ko ang kanyang manager na si Mr. Viduya, ay sinabi sa akin ni Mr. Viduya na nakita niya si Rafi na 4 na katao ang kumuha sa kanya at sinakay sa van. At Sinakay pala sa van. Kumbaga parang ang kwento parang nakidnap si Senator Rafi Tulfo. So, hinanap niya. Sabi ng manager, may 4 na lalaki, sinakay sa van. Tapos, natagpuan saan? Sa Amerika. mula noon ay hindi na niya ito nakita. Mm. Nung 1 taon gulang ang aking anak, pumunta kami sa kanyang auntie Corazon sa Maynila, Guadalupe. Ang auntie po niyang yun, ang kanyang tinutuluyan nung nagtatrabaho siya sa Makati. At nagtanong po ako sa kanya kung alam nila kung nasaan si Rafi. 'Di ba? Mag-1 taon yung anak nila, hinahanap si Rafi, pumunta pa sa manager, pumunta pa sa auntie. Grabe, no?
Grabe yan. Ang sabi sa akin ni Auntie Corazon ay hindi niya alam at wala siyang balita tungkol kay Rafi. So naisip ko po, nung sabihin sa akin ni Mr. Biduya na kinuha si Rafi ng 4 na katao, at ang sagot ni Ate Corazon ay hindi nila alam kung nasaan siya. So naisip ko, baka nga wala na siya. Yun ang sinabi ko sa abogado. Ang sabi po ng abogado, pwede kami mag-file ng presumptive death. Yun na, presumptive death. Ano yung presumptive death na yan? Ang presumptive death ay ipinagpapalagay na pagpanaw ay isang legal na desisyon ng hukuman na nabalita na ang isang nawawalang tao ay itinuturing ng patay. Usapang patay kahit walang natagpuang labi o katawan. Ang deklarasyong ito ay nagbibigay daan sa mga pamilya na ayusin ang mga naiwang obligasyon o ari-arian. Dalawang paraan ng pagpapatunay. Karaniwang naglalabas ang korte ng ganitong desisyon sa ilalim ng dalawang sitwasyon. Batay sa panahon o time-based. Kung ang isang tao ay nawala at walang anumang balita sa loob ng mahabang panahon, na karaniwang umabot ng 7 na taon sa ilalim ng batas. Sabi nga ni Ma'am Julie kanina, 7 years na daw na hindi nagpaparamdam itong si Rafi Tulfo at hindi nila matagpuan. Batay sa sitwasyon daw, kung ang tao ay nawala sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon tulad ng sakuna, sa eroplano, gera at kalamidad, maaaring ideklara ng korte ang pagpanaw ng mas maaga. So kung tulad daw ng sakuna, siguro nag-plane crash, hindi natagpuan yung bangkay, gera, hindi natagpuan ng bangkay, o may kalamidad, inanod ng baha, hindi matagpuan yung bangkay, pwede daw ideklara ng korte yung pagpanaw ng mas maaga, hindi nahihintayin yung 7 years, okay? Pangunahing gamit ng deklarasyon, dito na lang tayo sa katunayang sibil. Pagwawakas ng kasal upang ang naiwang asawa ay legal ng makapag-asawang muli. Ganyan kaya ng korte yung presumptive death na gustong makuha ni Ma'am Julie? Oh, eto. At ang kasal namin ni Joe Pearson ay magiging legal. At kung sakaling si Rafi Tulfo ay darating or lilitaw, hindi niya pwedeng demanda ng bigami. Correct. Dahil ang presumptive death ay pwede kang magpakasal ng legal. So, ang mga tao po, mga fans ni Rafi, hindi ko pinatay si Rafi Tulfo. Hindi niya pinatay. Presumptive lang. Para sa mga tagahanga niya, gumamit lang po ako ng proseso para makapagpakasal ako at mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking anak. Buti na lang hindi ka nag-cut the process, no? Kasi yan naman ang gusto ni Rafi Tulfo, cut the process. At yung pong presumptive death ay naaprubahan naman dito ng court natin. Naku, naaprubahan pala ng korte. So, presumptive dead si Rafi Tulfo noon. So, nakapagpakasal si Ma'am Julie sa isang Amerikano. Tapos nung lumitaw si Rafi Tulfo, parang kasal na. Eto, mas matindi. Bakit nga daw ngayon lang nagsasalita si Ma'am Julie? Legal po siya. Yun ang dahilan kung bakit ako nag-file ng presumptive death. Dahil na po alang-alang sa aking anak, dahil alam ko, kung hindi ako magkikipagkasal kay Joe Pearson, hindi ko mabibigyan ng magandang bukas. Kaya, kung sana, bago ninyo ako husgahan, sana po, ay alamin muna ninyo kung paano ang nangyari sa amin. Hindi po ako ang nag-iwan kay Rafi nung panahon na yon. Ang sinasabi po niya ay akong unang nag-asawa. Yan po ay tatalakayin din natin sa susunod na issue. Naku, marami vlog pala to. Para po alam natin kung ano talaga ang nangyari sa aming dalawa ni Rafi, kung sino ang nagsasabi ng totoo, kayo na po ang umusga. At isa pa pong Napanood ko na yun, nagpakita siya ng mga ebidensya. Parang mga divorce paper na iba-iba yung pangalan, date ng birthday. issue na ating tatalakayin ngayon ay ang mga tanong kung bakit ngayon lang ako lumabas. Eto maganda. Bakit nga ba
Ngayon lang siya lumabas. Kung bakit ngayon lang ako lumabas. 2.5 years ago, actually, nung mag-file po ako ng bigamy against Rafi Tulfo, hindi po narinig ang aking boses. So, nag-file siya ng bigamy kasi lumutang siya, eh, 'di ba? So, ibig sabihin, nung lumutang siya, kasal na. May dalawang TV station. Ang nagpalabas ay isa rito, ang Net25. At TV5 ay bias dahil Glow TV5 bias. doon siya nagtatrabaho. Narinig lang nila ang boses ni Rafi. Ang maliit kong boses ay hindi narinig. Nagkataon lang po na kumakandidato siya bilang senador ngayon. Kasabay po ng paglitaw ko. Dahil marami rin mga vloggers na gusto akong makapanayam upang mailabas ang katotohanan at malaman ang kwento ng panig ko. Kaya ganoon po, ang nakakapagsalita ako. Marami na sa inyo ang nakapanood ng mga interview ko. Na-address ko kung bakit lumabas ako. Actually, ang dahilan po ay Ito na yung dahilan. Masakit to, guys. po ang dahilan dito kung bakit po ako nag-file ng kaso against Rafi Tulfo. Kasi po, napanood ko sa YouTube ng kumakandidato si Jocelyn Pua sa party list. Doon po ay kinuwento niya at 23 years old siya nung makita niya ang babaeng chinita. Wow, 23 years old, nakita niyo yung babaeng chinita. Yun yung si Jocelyn Pua. O, tapos, At niligawan hanggang sagutin siya. niligawan hanggang sagutin. Tapos, 23 years old, buntis ako. aray mo. So, buntis yung asawa mo, nakita mo yung isang chinita, niligawan mo. Nanligaw ka ba ng chinita? Samantalang buntis yung asawa mo. O, ayon sa kanya to, ha? At kasal kami. Doon, Wala, buntis na, kasal pa, nakakita ng chinita. Nakalimutan may pamilya. na-realize ko na outcasted kami. Na original niyang pamilya, kami na totoo niyang pamilya, kami na inabandona niya. Hindi po niya in-acknowledge, masakit sa akin, kaya pinaglalaban ko ang karapatan ng aking anak. Aray mo. Kung gusto niyo mapanood to, nandito lang yan, oh, Julie Lico Vlogs. So, marami dyan sa mga hindi nakakaalam sa totoong kwento ng buhay ni Rafi Tulfo. Kung kailan siya kinasal sa iba, kinasal pa yan sa Amerika, ganyan. Matapos dukutin ng ban ng 4 na lalaki, napunta ng Amerika, kinasal. Maraming dito sa vlog na to, maraming mga dokumentong inilabas si Ma'am Julie Lico. At dito ninyo makikita kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Kung totoo yung claim na inabandona ni Rafi Tulfo ang kanyang unang pamilya. Imagine nyo, sabi niya, 23 years old, buntis siya, kasal sila, nakita niya yung chinita, niligawan niya. Yun ay si Julie Lico. Ay, si ano? Si Jocelyn Pua. Grabe. Grabe. Tapos, kulukoy. O, sino kulukoy ngayon? Galit na galit ka sa mga tatay na nang-aabandona ng anak. O, ikaw daw, ang nang-abandona ng anak, oh. Grabe yan, oh. Rafi Tulfo. Medyo makapal-kapal din ang fes.